Isang araw nasa kwarto ko nun at bala ko sanang lumabas sa isa pang lagusan. Trapdoor ang tawag ni Daddy George dito. Bago ko ito mabuksan, narinig kong may kausap si Lola sa labas kaya hindi ko na itinuloy ang bala ko. Kausap niya ang kanyang alalay. Naku Celia, tinawagan ako ni Patricia. Humahagulhulangan ako dahil bumabagsak daw ang kita ng kanilang kumpanya. Sinisisi niya tayo na baka raw hindi natin pinapakain si Samael. Pero Priscilla, ang dami ng karning kinakain ng apo mo. Ano bang gusto ni Patricia? Baka raw hindi natin siya pinapakain. Nagbilin pa siya na tao raw ang ipakain natin kay Samael. Pero alam mo naman na hindi ako makakapayag. Sus Marisa, Priscilla, natatakot na ako sa anak mo. Baka mamaya alinman sa amin ligayang lapain ng apo mo. Diyos ko, paano na si Bridget ko? Huwag kang mag-alala, Celia. Basta ka makinig lang kayo sa akin, naligaya na lumayo kayo sa kwarto ko, ay magiging ligtas kayo. Hindi naman lumalabas sa trapdoor si Samael. Naku Priscilla, pagsabihan mo si Ligaya. Madalas ang pag-akyat niya sa kwarto mo. Tingin ko ay nag-iimbestiga na ang bago mong labandera. Baka mamaya kapag nakain siya ng apo mo, ay mahirapan man tayong magtapon at gumawa ng kwento kung paano siya namatay. Madalas ang bilin ko sa kanya. Tingin ko ay hindi naman siya pumapasok sa closet. Pagsasabihan ko na lang din ulit na huwag na munang pumasok sa kwarto ko. Parang nanlambot ako sa narinig ko. Pipigilan ni Lolang pumasok sa kwarto sa Ligaya. Paano ko na siya makikita? Paano ko na siya makakausap? Napansin ko rin na hindi na nakikialam ang puwersang nasa loob ko. May pag-asa pa talaga yata akong maging tao. Nabigla ako dahil isang araw ay kumatok si Ligaya sa closet kaya lumabas ako. Binilhan niya ako ng damit. Sinabi niya sa akin na mas maganda kung maligo raw ako at maglinis ng katawan. Ipinasok niya ako sa banyo. Sinabi niyang maghihintay raw siya sa labas hanggang sa matapos akong maligo at magbihis. Sinabihan niya ako ng mga dapat kong gawin sa loob dahil nahihiyayan raw siya kung siya pa ang magpapaligo sa akin. May dahan-dahan raw tubig sa bathtub. Sumunod naman ako at inilubog ang aking katawan sa tubig. Napakasarap sa pakiramdam, kaya hindi ko napigilang laruin ng mga bilog na bagay na madali namang pumuputok. Sabi ni Ligaya, bula raw ang tawag doon. Nakikita ko lang yung dati sa mga larawan sa mga libro ni Daddy George. Masarap pala sa pakiramdam ang maligo. Matapos na rin nagbihis na rin ako ng damit na binili niya para sa akin. Kumatok ako sa pinto at isang magandang ngiti mula sa kanya ang bumungad sa akin. Ang gwapo mo naman, Sam. Hindi ka na mukhang dugyot. Finally, nagmukha ka ng tao. Biro lang. Ani Ligaya, saka pinisilang pisngi ko. Napakasarap sa pakiramdam ng sabihin niya yun sa akin. Salamat, tugon ko. Umupo kami sa kama at sinabi niya sa akin na dalaran niya ang paborito niyang fairy tale story. Naalala ko na may ilang ganong story ring naikwento sa akin ng si Daddy George. Sam, heto ang paborito kong story. Ang kwento ni Sleeping Beauty. Sa totoo lang parang walang kwenta nga ang dahilan kung bakit ko ito gusto. Kasi naman sawa na ako sa mga prinsesang pinahihirapan. Buti pa si Sleeping Beauty, natulog lang nang magising siya dahil sa isang kiss, happily ever after na agad. Hindi ko rin napigilang tumawa. Sinimulan niyang ikwento sa akin ang istorya ni Sleeping Beauty at ang tanging tumatak lang sa akin ay ang halik na gumising dito. Napatingin ako sa larawan. Mahal kaya ng prinsipe si Sleeping Beauty kahit isang beses pa lang niya itong nakikita. Naalala ko tuloy ang una naming pagkikita ni Ligaya. Samael, nagustuhan mo ba? Natahimik na lang ako. Sige Sam, bukas na lang ulit. Uwi na ako. Tumayo si Ligaya. Ligaya, tawag ko sa kanya. Tumayo rin ako at lumapit sa kanya. Bakit Sam? Tanong niya. Nakatitig lang kami parehas sa mga mata ng isa't isa. Hindi ko alam kung ano ba ang nararamdaman ko. Bigla ko na lang siyang nilapitan at tinlapat ang mga labi ko sa kanyang mga labi. Bahagya niya akong itinulang. Sa mauna na ako. Bukas na lang ulit kita bibisitahin. Umalis na siya pagkasabi niya nito at naiwan lang akong nakatulala. Bakit ko ito ginawa? Hindi ko alam. Pero napakasaya ng aking nararamdaman. Bumalik ako sa aking kwarto at hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Sa ilang taong nabubuhay ako sa mundong ito, hindi ko naranasang magkaroon ng panaginip. Ngunit noong gabing iyon ay biglang nagkaroon ako nito. Magkahawak ang kamay namin ni Ligaya habang tumatakbo kami sa isang napakalawak na hardin. Naalala ko na katulad ito ng hardin na nakita ko sa istoryang ikinuwento niya. Tumigil kami sa ilalim ng isang puno. Parehas kaming tumatawa nang hindi ko alam ang dahilan.
Pero ramdam ko na napakasaya namin. Napansin ko ang aking kasuotan na katulad din ng sa mga tao. Bigla na lang akong napatitig sa kanyang mga mata at naglapat ang aming mga labi. Ipinikit ko ang aking mga mata at nang muli ko itong imulat ay isang nakakatakot na nilalang na ang nasa harapan ko. Naitulak ko ito at napahiga ako sa lupa. Biglang lumakas ang hangin at lahat ng halaman sa paligid ay natuyot. Unti-unting lumapit sa akin ang nilalang at nagbago ang kanyang anyo. Naging anyo ito ng isang lalaki. Kumusta ka anak? Bati nito. Nakatulala lang ako sa kanya at sa unang pagkakataon ay nakadama ako ng takot. Nandiyan na si Ama Samael. Humanda ka na sa isang malupit na leksyon dahil sa pagiging pasaway mo. Sigaw ng puwersang nasa loob ko. Lumapit ang lalaki sa akin at sinakal ako. Bakit nagiging pasaway ka, Samael? Kinakailangan mong pumaslang at kumain ng tao. Sa susunod na pagkikita ninyo ni Ligaya, ay papaslangin mo na siya at unti-unting kakainin. Wala kang karapatang maging tao dahil anak kita. Hindi magiging ganap ang pagkademonyo ko dahil sa letseng nararamdaman mo. Makinig ka sa akin, Samael. Papatayin mo siya. Papatayin mo siya. Hindi. Hindi. Sigaw ko. Oo. Tandaan mo, ikaw ay ako. Ako ay ikaw. Kaya hindi ako makikialam sa iyo ay dahil mas matinding sakit ang mararamdaman mo kapag namatay sa mismong mga kamay natin ng babaeng yun. Hangal ka dahil naniwala ka sa pagmamahal. Bukas na bukas, dahan-dahan natin yan siyang papatayin at makikita mismo ng mga mata mo ang paghihirap ng kaluluwa niya. Madalagdagan ang ating kampon. Sigaw ng puwersang nasa loob ko hanggang sa hindi ko na maramdaman ang aking sariling katawan at tila pinapanood ko na lamang ang aking sarili habang kinokontrol ang puwersang iyon. Kinabukasan inaabangan ko sa loob ng walk-in closet si Ligaya. Suot ko pa rin ang damit na ibinigay niya sa akin. Kahit papano ay sinusubukan ko pa rin pigilan ang puwersang nasa loob ko, ngunit mas malakas na ito ng mga oras na iyon. Bumukas ang pinto at pumasok si Ligaya, dala ang damit ni Lola. Dahan-dahan siyang nagtiklop. Biglang pumasok si Lola. Ligaya, sinabihan na kitang hindi mo na kailangang tiklopin yan, giit ni Lola. Ma'am, konti lang naman po ito. Napakalaki ng utang na loob ko sa inyo dahil tinanggap ninyo ako bilang katulong. Alam ko naman po na hindi na kayo tumatanggap ng katulong, pero dahil sa pakiusap ko sa inyo, tinanggap pa rin po ninyo ako. Sagot ni Ligaya. Basta iwan mo na lang dyan yan. Huwag na huwag kang magtatangkang pumasok sa loob ng walk-in closet. Bili ni Lola bago umalis. Tumayo si Ligaya at dahan-dahang binuksan ang walk-in closet kung saan ako nag-aabang para patayin siya. Sam, bati ni Ligaya. Tumayo ako at bangpars ako siyang itinulak. Napansin ko agad ang takot sa kanyang mga mata. Umalis ka na, sigaw ko. Pilit ko pa rin sinusubukang kontrolin ng parsa na nasa loob ko. Anong ginagawa mo? Ako ang masusunod. Ako, hindi, sigaw ko. Napaluhod ako sa sahig habang hawak ko ang aking ulo. Naramdaman ko naman na lumapit sa akin si Ligaya. Sa manong nangyayari sa'yo? Tanong niya. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Patawad, Ligaya. Mahal kita. Bulong ko sa kanya at hindi ko na napigilang tumulo ang aking luha. Dahil unti-unti na akong nawala ng kontrol sa aking sarili. Sa wakas, ako na ang masusunod. Mahal din kita, Sam. Tugon ni Ligaya at kitang-kita kung paano siya sakali ng aking mga kamay. Baka sa kanyang mga mata ang pagkalito. Maya-may kusa na niyang iniangat ang kanyang mga kamay. Sam, wala rito si Sam. Ang pangalan ko ay Samael, Leche. Tulurin na akong nawala ng kontrol sa aking sarili. Tinala ko sa loob ng closet si Ligaya habang sakal pa rin siya ng aking mga kamay. Nang makarating kami sa ilalim ay agad ko siyang inihampas sa pader. Agad na lumabas ang sariwang dugo mula sa kanyang ulo. Sobrang sakit ang aking nararamdaman habang pinapanood ko si Ligaya na nahihirapan. Napakasaya naman ang puwersang nasa loob ko dahil sa huli siya pa rin ang nasunod. Ibinagsak ko sa sahig si Ligaya at sinakmal sa kanyang leeg habang tinatakpan ko ang kanyang bibig. Kitang-kita ko kung paano himiwalay ang makinis niyang balat sa kanyang leeg at ang walang humpay na pagtulo ng kanyang mga luha. Mababa ka sa mga mata niya ang sakit at takot. Tama na. Sigaw ng aking isipan, ngunit hindi sumusunod ang puwersang kumukontrol sa akin. Dahan-dahan kong binuksan ang kanyang dibdib at dinukot ang kanyang puso. Kinain ko rin ang mga lamang loob niya at halos ubusin ko ang dugo sa kanyang katawan. Nakita kong mulat pa rin ang kanyang mga mata kahit wala na siyang buhay. Halos madurog ang puso ko habang dahan-dahan kong pinupugot ang ulo ni Ligaya hanggang sa humiwalay ito sa kanyang katawan. Napakasarap niya, Samael. Sigaw ng puwersang nasa loob ko.
Bago ito dahan-dahang naglaho, naramdaman ko ako na ulit ang may kontrol sa aking sarili. Mukhang sinadya talaga ito ng forsang nasa aking kaloob-looban. Gusto talaga niyang ipadama sa akin ang matinding sakit na mamatay sa sarili kong mga kamay ang taong pinakamamahal ko. Agad akong lumapit sa ulo ni Gaia at umiyak ng umiyak. Sinubukan ko siyang halikan habang walang tigil akong humihingi ng kapatawaran sa kanya. Parang gusto ko nang sumunod sa kanya. Hindi ko na kaya ang nararamdaman ko. Sumigaw ako at humagulhol ako ng iyak. Wala na tabalaga akong pag-asang maging tao. Wala ba akong karapatang magmahal? Bakit ko pa naramdaman ito kung matatapos rin lang naman ang ganun-ganun lang? Sana hindi ko na lang minahal si Ligaya. Sana hindi na lang ako nabuhay sa mundong ito. Sana makatulog na lang din ako tulad ng bida sa paboritong istorya ni Ligaya para pagising ko, tapos na ang lahat. Sana, puro sana. Narinig ko ang aking kalooban ng napakalutong na halakak ng persang kumukontrol sa akin. Nanlambot ang aking mga tuhod at dahan-dahan akong napahiga sa sahig habang yakap ang ulo ni Ligaya. Naramdaman ko rin dumating na si Lola kasama ang alalay niya dahil na rin siguro sa narinig nilang pagsigaw ko. Diyos ko, si Ligaya. Celia, naririnig kong sigaw ni Lola Priscilla. Sus Maria Jose, Priscilla, ito na ang kinatatakutan ko. Nangyari na. Ang ampo mo, pinatay si Ligaya. Bulalas ng alalay ni Lola. Kinuha nila ang katawan ni Ligaya at katulad ng dati, iniwan nila ang ulo nito. Natili ako nakahiga sa sahig at patuloy sa pagtangis. Hinakakan ko ang aking damit na siya na lamang natitirang alaala ko kay Ligaya. Sa pagkamatay niya, tila nawalan ako ng pag-asang maging tao. Ito na talaga siguro ang mission ko sa napakalaking mundong ito, ang maging demonyo. Natapos ang pag-awit ng aking ina at napatingin siya sa akin dahil sa luhang tumutulo mula sa mga mata ko. Hinawakan niya ang aking mga pising. Oh no, what the? Luha ba ang nakikita ko sa mga mata mo, Samael? Tahimik lang ako na nakatitig sa kanya. Hoy, sumagot ka. Kapag bumagsak na naman ang kumpanya ko dahil dyan sa mga pinagagagawa mo, malilintikan ka sa akin. Kailan ka pa natutong umiyak? Hindi pa rin ako sumagot pero tumigil na ang luha ko sa pagtulog. Isang malutong na sampal ang dumampi sa pisngi ko. Napaupo ako sa sahig dahil sa lakas ng sampal ng aking ina, subalit wala akong naramdamang sakit. Samael, pinakakain kita ng tao hindi para umiyak ka ng ganyan. Ano bang nangyayari sa'yo? Mabuti pa yatang ipakain ko na sa'yo si Samantha. Pero hindi pa maaari sa ngayon dahil wala pa ang ama mo. Isa pa yung ama mo. Sabi niya babalik siya bago ka mag-21. Pero ano? Nasa na siya ngayon? Nakatulala lang ako sa kanya nang hilahin niya ako papasok sa walk-in closet. Muli niya akong ikinadena pero binigay naman niya sa akin ang susi. 21? Ano yun? Tanong ko sa aking ina. Kanina lamang ay galit na galit siya sa akin. Subalit bigla na namang nagbago ang emosyon niya. Sorry anak kung nasampal ka ni mami. Ayoko kasing makita kang nagkakad ganyan. Gusto ko lagi kang strong. Ayaw kong maging mahina ka, okay? Bukas ay alas 12 ng madaling araw ay kaarawan mo na at sabi ng tatay mo, darating siya para isagawa ang ritual upang maging ganap na kayong demonyo. Well, syempre damay na ako. Dahil ako ang magiging reyna ng kadiliman. Hinalikan niya ako sa noo bago siya lumabas ng walk-in closet. Lumingon siya sa akin at may ibinilin. Samael, kapag pumasok dito si Tanda, kainin mo na siya. Mahigpit na bilin niya. Nabigla ako sa muling pagbabago ng kanyang emosyon. Love you, anak. Ngumiti uli siya bago isinara ang pinto ng walk-in closet. Hindi ko maintindihan ang aking ina. Masyadong mabilis magbago ang kanyang emosyon. Hindi ako bumaba at humiga muna sa loob ng closet. Katulad ng dati, may mabibigti naman akong inosenteng tao. Ipinikit ko ang aking mga mata tumasang sa aking pagmulat na magiging maayos na ang lahat katulad ng sa paboritong istorya ni Ligaya. Tuluyan na akong nakatulog, ngunit hindi ako nanaginip. Hindi ko na rin naman hinangad na managinip pa dahil alam kong mga tao lang may karapatang maranasan ang ganoong bagay. Namalayan kong malakas ang ulan sa labas. Bigla akong naalala ang unang araw nang maranasan kong mabasa ng tubig. Naalala ko na naman si Ligaya. Gustong gusto ko na siyang makalimutan pero hindi ko